Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanilang taguan ng kayamanan. Umalis si Jesus mula roon matapos siyang isalaysay ang mga talinghagang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay paghahanda. May isang katotohanan sa buhay na madalas nating kalimutan dahil ayaw natin itong isipin. Darating ang araw na matatapos ang lahat. Ang estudyante ay naghahanda para sa pagtatapos. Ang manggagawa ay naghahanda para sa pagreretiro. Ang atleta ay naghahanda para sa huling laban. Kahit ang mga magsasaka ay naghahanda para sa panahon ng anihan. Lahat ng mahalagang pangyayari sa buhay ay nangangailangan ng paghahanda. Ngunit kung may isang paghahandang madalas nating isinasantabi, ito ay ang paghahanda sa pagharap sa Diyos. Para bang iniisip nating napakarami pang oras. Bukas na lang ako magsisimba. Kapag tumanda na ako, saka na ako magbabago. Kapag maayos na ang buhay ko, saka ako magiging seryoso sa pananampalataya. Ngunit walang sino man ang nakakaalam kung kailan darating ang kanyang huling araw. Kaya ang tanong ng Ebanghelyo ngayon ay hindi kailan darating ang Panginoon, kundi handa ka na ba kapag siya'y dumating? Anytime, anywhere, anyhow, handa ka na ba? Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, muling gumamit si Jesus ng isang talinghaga upang ilarawan ang kaharian ng langit. Inihambing niya ito sa isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa dalampasigan. Doon ay pinaghiwalay ng mga mangingisda ang mabubuting isda at inilagay sa mga sisidlan, samantalang itinapon yung mga walang halaga, yung mga walang kwenta. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jesus na ganito rin ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa mabubuti. Ang talinghagang ito ay hindi isinulat upang tayo ay takutin, kundi upang tayo ay gisingin. Sapagkat ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng awa. Siya rin ay Diyos ng katotohanan at katarungan. At dito natin matatagpuan ang salitang bumabalot sa buong Ebanghelyo. Paghahanda. Napakahalaga na araw-araw tayo nabubuhay na handa para sa pagtawag ng Panginoon. Anytime. Napakahalaga ng salitang ito. Ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol sa paghihintay na may takot, kundi sa paghihintay na may kahandaan at galak. Ang mangingisda ay hindi naghihiwalay ng isda habang nasa dagat pa ang lambat. Ginagawa niya ito kapag natapos na ang pangingisda. Ganoon din ang Diyos. Sa kasalukuyan, pinapayagan niyang mabuhay ang mabuti at masama sa iisang mundo, sa ating puso. Hindi ba ito ang panahon ng huling paghuhukom? Ito ang panahon ng biyaya. Ito ang panahon ng pagbabalik loob. Ito ang panahon ng pagbabago. Napakagandang pagnilayan na ang lambat ay humuhuli ng lahat ng uri ng isda. Walang pinipili. Ganyan din ang paanyaya ng Diyos. Ang simbahan ay bukas para sa lahat, banal man o makasalanan, mayaman o mahirap, bata o matanda.
Ang Ebanghelyo ay ipinahahayag sa lahat. Ang awa ng Diyos ay iniaalok sa lahat. Ngunit darating ang panahon na hindi na ang paanyaya ang magiging usapan kundi ang naging tugon natin dito. Sa panahon natin ngayon, maraming tao ang naniniwalang sapat na ang maging mabait. Ang iba naman ay nagsasabing wala nang impyerno o paghuhukom. Ngunit hindi natin maaring piliin lamang ang mga salita ni Jesus na gusto nating marinig at paniwalaan. Ang parehong Jesus na nagsabi, "Huwag kayong matakot," ay siya ring nagsabi na darating ang araw ng paghihiwalay. Hindi ito pagsalungat sa kanyang pag-ibig. Ito ang katuparan ng kanyang katarungan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagsasawalang bahala sa katotohanan. Sa ikalawang bahagi ng ating Ebanghelyo, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito?" Sumagot sila, "Opo." Pagkatapos ay sinabi niya na ang bawat eskribang naging alagad ng kaharian ay tulad ng isang may-ari ng bahay na naglalabas ng bago at lumang kayamanan mula sa kanyang imbakan. Napakaganda ng larawang ito. Ang tunay na alagad ay hindi lamang tumatanggap ng salita ng Diyos. Pinagayaman niya ito at ibinabahagi sa iba. Hindi niya itinatapon ang luma sapagkat ang lumang tipan ay naghahanda sa bagong tipan. Hindi rin siya natatakot sa bago sapagkat si Kristo ang katuparan ng lahat ng mga pangako ng Diyos. At sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Pedro Crisologo, isang obispo ng ating simbahan na kilala bilang Doctor of Homilies. Tinawag siyang Chrysologus na ang ibig sabihin ay golden worded o gininto ang magsalita dahil sa lalim at kapangyarihan ng kanyang pangangaral. Ngunit hindi lamang siya mahusay magsalita. Ang kanyang mga salita ay nagbunga ng pagbabalik loob sapagkat ang kanyang buhay ay inihanda muna ng Diyos. Bago siya naging mahusay na mangangaral, naging tapat muna siyang alagad. Ang kanyang mga salita ay naging makapangyarihan dahil ang kanyang buhay ay naging handa para sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ang isang katotohanan na maaring hindi natin agad napapansin. Ang sentro ng talinghaga ay hindi ang masasamang isda. Hindi rin ang mabubuting isda. Ang sentro ng kwento ay ang lambat. Habang nasa dagat pa ang lambat, lahat ay magkakasama. Wala pang paghihiwalay, wala pang paghatol. Ganito rin ang ating buhay ngayon. Habang tayo ay nabubuhay, wala pang huling pasya ang Diyos tungkol sa atin. Hanggat humihinga tayo, may pagkakataon pang magsisi, magbago, may pagkakataon pang magpatawad, may pagkakataon pang magsumikap na higit na maging mabuti. May pagkakataon pang bumalik sa Kanya. Ito ang napakagandang balita ng Ebanghelyo. Hindi tayo hinuhusgahan batay sa ating nakaraan, kundi ayon sa magiging tugon natin sa biyayang ibinigay ng Diyos ngayon. Ang pinakamasamang makasalanan ay maaring maging santo kung magsisisi siya. At ang taong dating masigasig ay maaring maligaw kung pababayaan niya ang kanyang pananampalataya. Kaya ang pinakamahalagang tanong ay hindi ano ako noon, kundi ano ang ginagawa ko ngayon upang ihanda ang aking sarili para sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ngayong araw na ito, tayong lahat, at sa kapistahan ni San Pedro Crisologo, tandaan natin yung isang salitang ito, yung paghahanda. Napakahalaga na tayo ay palaging naghahanda ng ating sarili para kung tawagin man tayo ng Diyos anytime, ready tayo. Huwag mong ipagpaliban ang pagbabalik loob. Huwag mong sabihing bukas na lamang ang panalangin, bukas na lamang ang pagkukumpisal, bukas na lamang ang pagpapatawad. Ang araw na mayroon tayo ay ang ngayon. Ihanda natin ang ating puso araw-araw sa pamamagitan ng panalangin, pakikinig sa salita ng Diyos, pagtanggap ng mga sakramento, paggawa ng kabutihan at tapat na pamumuhay. Kapag ang bawat araw ay nabubuhay para kay Kristo,
hindi na tayo matatakot sa araw ng paghuhukom, sapagkat ang taong handang makatagpo ang Panginoon ay hindi nabubuhay sa takot, kundi sa kapayapaan. At sa huling araw, ang pinaka magandang maririnig natin ay ang tinig ni Kristo na nagsasabing, "Halika, mabuti at tapat kong lingkod. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon." Sama-sama tayong magtanong ng sarili at magnilay. Kung tatawagin tayo ng Diyos, ng Panginoon ngayon, anong bahagi ng ating buhay ang kailangan pa nating ihanda upang buong kapayapaan nating makaharap siya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa bawat araw na ibinigay mo bilang pagkakataon upang magbago at lumago sa kabanalan. Patawarin mo ako, patawarin mo kami sa mga pagkakataong ipinagpapaliban namin ang aming pagbabalik loob. Tulungan mo kaming mamuhay ng handa sa bawat sandali, hindi sa takot, kundi sa pagtitiwala sa iyong awa. Sa pamamagitan ng panalangin, mga sakramento, at tapat na pamumuhay, ihanda mo ang aming puso para sa araw na makakaharap ka namin. Tulad ni San Pedro Crisologo, naway maging saksi rin kami ang aming buhay sa katotohanan ng iyong salita. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.